Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. We're back sa ating pong second topic. Oo. We're back sa ating second topic. Pero, bago natin pag-usapan yan, meron akong na-prepare dito na mm, material. Kaso parang gusto kong baguhin. Pero pwede rin naman ituloy. Oo. Meron lang kasi, isisingit ko lang to. Singit lang. Hindi ko alam kung nakita nyo na to. Pero, to sabi, kay unofficial PBBM News. Sabi. Kita nyo na ba to kay Roland Llamas? Ano ba? Ayan. Oh. Ano sabi niya? Sabi niya, ako na nagsasabi, pag si Lenny as president at BBM as vice president nagsama sa 2028, tapos na ang eleksyon. Uy. Mm-hmm. Palagay nyo? Ako hindi ko alam. I don't know how to react kung personally, kasi hindi ko alam kung ubra eh. Hindi ko lang kung ubra. Kasi mga kababayan, ganito yan. Unang-una, o sabihin nating mag-announce si BBM, sasabihin niya, tatakbo akong vice president ni Lenny Robredo. At si Lenny Robredo nagsabi, tatakbo ako bilang presidente at ang vice president ko ay si Bongbong Marcos. So, sabihin natin ganun. Sabihin natin ganun na mangyari, ha? Assuming na ganun na mangyari. I don't think hindi yon magiging feasible simply because there's a lot of history sa gitna ni Lenny at saka ni PBBM. Masyadong maraming history kasi. At masyadong malalim ang history. Oo. Personally. So, I don't think magiging feasible, number one. Pangalawa, mga kababayan, I don't think, sabihin natin kahit kumampanya silang sabay, natuloy, tapos nangampanya sila sabay, I don't think kaagatin ng kakamping at ng dilawan si Lenny Robredo. At kakargahin nila si PBBM. Pwedeng iboto nila si Lenny. Pwede yan. Pwedeng iboto nila si Lenny. Pero sigurado ako hindi nila iboboto si BBM. Sigurado ako dun. Hindi nila iboboto si BBM. Sure ball. Oo. So, I don't think it is feasible. Baka nang Alaska lang to si Ronald Llamas. Although, sinasabi na niya, as early as last month, sinasabi na ni Ronald Llamas na na tawag dito, kailangan magkaroon ng common agreeable candidate ang mga dilawan at saka ang mga loyalists sa 2028. Yung tipo ng kandidato na pwede sa dilawan, aagrihan ng dilawan at aagrihan din ng mga loyalist. So, mas agree ako doon sa pangalawa. Kasi masyadong polarizing yung personality ni BBM at saka ni Lenny. Oo. Si Lenny kasi represents the hardcore kakamping and dilawan, which for all intents and purposes hindi yan magbibigay sa isang Marcos
sa possibility na maging Vice President si Presidente Bongbong Marcos 'no. So hindi nila iboboto si BBM kung mangyayari man. At ang mga loyalist si BBM naman is very polarized, is a very polarizing character din na inaayawan ng mga kakamping at mga dilawan simply because of the history, the family history of the Marcoses. So, ako, I think hindi magiging tandem yung dalawa. Mas agree ako dun sa common candidate. Mm. Right now ang sinusulong nila si Risa Ontiveros, hindi ako I don't think Risa can cut it. Mm. Personally, I'm rooting for Gibo Chodoro. Oo. Personally, I would rather have Gibo Chodoro any day as president. Mm. Gibo talaga. Oo. Wala na ako iba nakikita eh. Wala na ako iba nakikita na pwedeng pumalit kay BBM na as far as competence is concerned, as far as competence is concerned, magaling si Secretary Gibo. Oo. Ngayon nga, sinisiraan na nila eh. Ngayon pa lang, sinisiraan na ng mga DDS si Secretary Gibo. Kasi magaling talaga si Secretary Gibo. Hindi nyo siya hindi nyo siya mapupulaan sa galing. Mm. At saka yung ang lagi namang argument is walang charisma si Gibo, walang charisma si Gibo. Eh, who cares about charisma? Nagkaroon tayo ng charismatic na leader, si Rodrigo Duterte. Oh, ano nangyari sa Rodrigo Duterte? Ano nangyari sa charisma? Wala. Patayan at nakawan ang nangyari. So, 'di ba? Ako I don't care, I wala akong pake sa charisma. Charisma my ass. I mean, seriously. Mm. So ako personally, I'm rooting for Gibo. And I think marami ring mga loyalists tsaka mga admin supporters ang gusto si Gibo. And siguro may mga policies din na pwedeng sakyan ng mga kakamping tsaka mga dilawan si Gibo. Oo. So, mm. Anyway, let's see. Let's see. Pag tumakbo si Gibo, for sure, boboto ko na si Gibo. Mm. Pag tumakbo yan, sure ako dyan. Boboto ko na si Gibo. Wala nang tanong-tanong. Wala nang tanong-tanong. Pag tumakbo si Gibo, sure ball ako kay Gibo. Mm. Wala nang iba. Wala ka ring choice eh. Sino yung piliin mo? Sara? Bobang yun. Yung bobang yun. Ibabalik lang tayo nun sa China. Wag na. Mm. Yung pagiging kahuwahan ko niya. Pero kasi yung pagiging kahuwahan ko niya is different eh. Hindi yun yung kahuwahan ko na yung gusto ng mga kakamping, di ba? Yung kahuwahan ko na gusto nila yung sa kabilang side, yung sa side ni Cory Aquino. Oo. So, but siguro, let's see. Let's see, di ba? Hindi natin alam. That's a possibility. Meron pa mga fino-forward na pangalan kaso mga pangalan wala ng kwenta. Sino ba to? Si Raffy Tulfo. Parang, ha? The hell? Ano? Wala naman talagang choice. Di ba? ERAP 2.0 tayo dyan. Pag Raffy Tulfo. Oo, ERAP 2.0 yan. So, I don't know. Personally, merong mga walang ibang pwedeng kung tatakbo siya. Pero di ko rin alam kung tatakbo si Secretary Gibo eh. Gibo and Risa, baka pwede. Compromise, no? Ang compromise natin sa Vice President. Let's see. Let's see. Mm.
Um, Gibor Risa. 50-50 pa ako dun. 50-50 pa ako dun. Sa Gibor Risa. Actually kami nagtanong sa akin kanina. Nagtanong sa akin kanina, pwede ba tumakbo si PBBM as Vice President? Actually, kung titingnan natin ang Constitution, wala namang pagbabawal sa isang former president to run for other positions. Oo. Di ba? Wala namang pagbabawal sa Constitution eh. Tapos, dahil never pa siyang nagawa, wala pang jurisprudence that will contradict such a move. So, is it within the realm of possibilities? Pwede. Di ba inattempt nga yung gawin ni Rodrigo Duterte noon? President niya si Bongo, tapos vice president siya. So, di ba? Let's see. Let's see. Wala pa namang wala pa namang, pero baka ang sabihin nila it's a circumvention of the constitutional provision na ang presidente one time lang pwedeng umupo. Oo. In that regard, depende siguro sa ponente, baka kumagat 'yun. Oo. Depende sa ponente. Pero let's see. I mean, wala pa naman jurisprudence na kumokontra dun eh. Pero baka magkaroon kapag ginawa ni PBBM 'yun. At saka, 'di ba? Mm. Pangit kapag gano'n. Ako personally hindi ako agree do'n. Hindi ako agree do'n. It's either you change the constitution to make it possible, or or we won't do anything, 'di ba? All or nothing, guys, all or nothing. Pangit kasi, ang pangit tignan kasi. Parang naghahabol ka lang talaga sa kapangyarihan. And I'm very sure si PBBM doesn't have that mindset. Hindi gano'n si presidente eh. Hindi siya gano'n eh. Mm. 'Di ba? Naalala ko noon, 'di ba si 'di ba si Sarah, sabi niya, kaya daw siya nakipag-partner kay PBBM kasi pinangakuan daw siya ng continuity. 'Yun ang sinasabi, continuity. Eh, malay ba natin ang gusto pa nilang continuity yung gusto pa nilang continuity yung continuity ng corruption nila. 'Di ba? 'Yun pala yung gusto nilang continuity. But I don't think si PBBM has that mindset eh. Mm. Parang hindi ko pa nakikitaan si PBBM na parang gusto niyang magpatuloy pa sa politika after nito. O parang ito na yung niya. Ito na yung last niya. Oo. So, I don't know. I would rather have a charter change rather I would rather have charter change as opposed doon sa idea na tumakbo siya for vice president. Kasi yun eh, baka ma-disqualify rin siya doon. Delikado yun. Parang ayokong isugal. Oo. Pero sino pa ba mga mga nababalita? Si John Vic. Si John Vic daw tatakbong presidente. Sige. Takbo siya. Di ba? Wala namang bibigil sa kanya kung tatakbo siya. Pero it's another if for him to win. Si Vico, hindi pa pwede si Vico. Masyado pang bata eh. Masyado pang bata si Vico. 40 years old ang minimum dyan. Presidente, vice-presidente. 40 years old ang minimum dyan. So, hindi pa pwede si Vico. So, sino pa? Bam Aquino? Ang alam ko, niluluto ng mga dilawan tsaka kakamping is Risa Bam. Risa Bam sa 2028. Hindi eh. Hindi, parang malabo si Bam.
Mm. Masyadong ano, eh, masyadong ewan ko, ako personally, parang hindi ko ano. Tsaka kasi alam nyo, ang problema kasi sa mga kakamping tsaka mga dilawan, mga purist sila. Purist, well, I'm sure merong mga kakamping dito na ikinig sa atin kasi kakamping tsaka mga dilawan na ikinig sa atin kasi binabash natin ang mga Duterte. Oo. Pero it's not because they support PBBM. It's because we bash Duterte. So kaya sila nakikinig sa atin. Um, but again, mga kababayan, personally, they're very purist yung mindset ng mga dilawan tsaka kakamping. It's their way or the highway. So, I don't think paano ba? They will be hard pressed to find a candidate for 2028. Mahihirapan silang makahanap ng winnable candidate sa 2028. Kasi gusto nila pakabig lang, eh. 'Di ba? Ayaw nila nung compromise, ayaw nila nung ito kandidato namin, bigay yung kandidato nyo, pag-usapan natin, and then ito yung boboto natin dalawa. Walang ganun. Hindi nila kaya, eh. Or baka presumptuous lang ako. Kaso base sa mga na-observe ko sa mga kakamping, ganun sila, eh. Mm. So, kakamping tsaka mga dilaw. Yung mga naman, yung mga admin supporters naman, very well, kung sino yung endorse si presidente, malamang sa malamang, yun din ang boboto nila. So, yun. I don't know, ako hindi lilipad yung Aquino. Bam Aquino. Mm. Again, ako personally, I would rather have a charter change. Hindi lang sa hindi lang ano sa hindi lang sa eleksyon, pati sa economic provisions, sa sa national territory and patrimony provisions. Yun. And basta kasi meron pa kasi isang factor na hindi pinag-uusapan dito, eh. And that factor is the undecided and the independent. Mm. Which is majority, they're 47% or 45% ng botante. Ulitin natin, balikan natin yung mga survey. Although hindi naman ako naniniwala sa mga survey ngayon, lalong-lalo na kapag merong mga survey na galing sa Davao City. Mm. Alam nyo, uulit-ulitin ko 'to hangga't tumatak 'to sa utak ng mga DDS. Kaya lang mataas ang score ni Sara Duterte dahil karamihan ng survey ay nanggagaling sa Cebu at sa Davao. Which are, for all intents and purposes, mga baluarte talaga ng mga Duterte yan. Kaya mataas siya sa survey. Kaya ako, hindi na ako naniniwala sa survey, lalo na kapag yung survey ay galing sa Cebu tsaka sa Davao. No, hindi na ako naniniwala. Kasi kalokohan yan. Mm. Pero mga kababayan, you have to understand, kahit sa Cebu at kahit sa Davao, merong mga independent at merong mga um, undecided. Ulitin ko, kahit sa Cebu at sa Davao, merong mga undecided, merong mga independent. They have a majority, but they don't have 100%. So, ibig sabihin mga kababayan, ito tulad to sa nakaraang survey, 30%, tawag dito, parang 30%, 36%, tama? 36% si Sara Duterte. Mas malaki siya kaysa kay 40 something. Wait, tingnan natin yung survey ulit.
Yung SWS. SWS. Aha. Diyan na yun. 56% ang kanya ngayon. 56% pero kasi skewed nga yung result. Skewed siya sa Davao tsaka sa Cebu. So, kaya 56. Pero kung tutuusin, saan ba to? Mindanao, Visayas, BBM to eh. Wait, ito. NCR, 42 lang si Sara. Balance Luzon, 44. Visayas, Mindanao, dahil nga sa Cebu tsaka sa Davao nag-survey, 64 tsaka 83%. Ayun. Kaya siya skewed. Pero kung tutuusin, sabihin na nating gamitin pa rin natin 56% kasi yun ang resulta eh. Meron kang 17% na undecided at saka 26% na walang tiwala. This is out of 1,200. This is out of 1,200. J. Albino Tamayo, salamat po sa inyong super chat. Wow naman! Wow! Wow! Okay. Pa-shoutout kay Mrs. na laging nanonood sa'yo, kay Kuya Tems na nasa Paris ngayon, at Mark at Prince Price watching from Montreal yan? Montreal. Okay, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Tsaka kay Veronica. Hindi buo yung pangalan. Veronica. Hindi ko mabasa. Basta Ma'am Veronica, salamat din sa inyong super chat. Wow! Wow! So, meron kang 17% tsaka 26% na hindi maka-Sara. Hindi maka-Duterte. But that is only for 1,200 respondents. Hindi natin alam kung yung 1,200 na yan is representative of the 50 to 70 million voters. Oo. At madadagdagan pa yan in the future. So, it is what it is. Ganun lang yun. Meron pa rin mga ayaw kay Sara. Last month nga, depende sa survey yan eh. Last month, merong 70%, 45% na ayaw kay Sara, di ba? So, I don't think captured na agad nila in 2028. Pero in the same vein, dapat merong winnable candidate talaga yung administration sa 2028. Kasi actually ganito nga mga kababayan kung tutuusin, yung boto mo sa 2028 will determine the success or the failure of the Philippines moving forward. Kapag bumoto ka sa Duterte, you are ensuring the failure of the Philippines. Sure ball yan. Sure ball yan. At hindi ko ako magdadalawang isip sabihin yun. Na kapag binoto nyo ang mga Duterte sa 2028, for sure, sisirain nyo ang Pilipinas. No joke. Lahat ng mga magandang ginawa ng administrasyon, burado lahat yan. Babalik tayo sa Dark Ages. Sure ball yan. Babalik tayo sa China, babalik tayo sa patayan, babalik tayo sa korupsyon. Lahat ng kaya etong sa 2028 really sa make or break a situation for the Philippines. Totoo yan.
Purple Butterfly, salamat po sa inyong super chat. Happy Wow New naman! Year! Wow! Wow! So, yun. So, let's see. Ano na lang, ang isipin nyo, wag nyo na muna isipin yung politika. Wag nyo isipin yung, kung, hindi, ano ko liberal ako so boboto ko liberal lang. No, no, no. You're being selfish kung ganyan kayo. Mm. You're being selfish. Or bawa, admin ako, kung sino lang sasabihin ni Bongbong Marcos, siya lang boboto ko. No, 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 you can't. Oo. You're being selfish kung ganun. Ang isipin mo yung Pilipinas. Sino yung kandidato na makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa Pilipinas? At yung makakapagbigay ng magandang kinabukasan na yun ay yung tao na itutuloy yung mga reforms na inumpisahan ni PBBM. So, ang dami ng reforms kaya. ICI pa lang. Yung magtutuloy ng mga ganun, yung mga totoong anti-corruption tulad ng ginawa ni President Bongbong Marcos. Ganun. Totoong public service, 'di ba? Totoong public service. Yung totoong poprotektahan ng Pilipinas laban sa mga mananakop tulad ng China. Ganun. Yun ang maiboboto natin, guys. Wag na muna tayo tumingin sa last name, wag na muna tayo tumingin sa endorser, sa pangalan. Doon na lang sa taong ganun. Una, yung may ganong klaseng plataforma. Yung pangalawa, yung may political will to do it. Swerte lang talaga tayo kay Presidente kasi meron siya nung political will. Hindi siya na-intimidate doon sa mga sa mga kaibigan niya, hindi siya na-intimidate ng mga kaalyado niya. Wala siyang pake. Mga kababayan, no joke talaga yan. Wala talaga siyang pake. Ang pakialam lang niya, ayusin ang Pilipinas. That's it. 'Di ba? So, yun. So, abangan natin ang matagal pa naman. May 2026 pa, may 2027 pa. Diyos ko, napakarami pang pagkakataon. Sana nga tumakbo talaga si Secretary Gibu para may matanong kandidato naman. Anyway, so yun. Gibo Torre or Gibo Sentry, pwede. Okay. Ako, ito feeling ko kutob ko lang naman to, kutob ko lang. Sa Senate slate, feeling ko maghahalo ang liberal at ang Marcos forces. Sa Senate. So feeling ko si Senator Trillanes will be tatakbo din siyang senador under the administration slate. Probably sino pa ba? Yung mga liberal na medyo open-minded ng onte. I'm also thinking na of the possibility na baka pati si Laila De Lima will also do that. So, that's a possibility, 'di ba? That's a possibility. Pero I don't think VP siguro that's too high. Baka hindi pa kayanin ng impluwensya ni Sentry. Pero baka this time makabalik siya sa senador. Baka ngayon. Baka this time makabalik siya sa Senado. Si Risa kailangan na niyang umangat kasi second na niyan, Kuya Nelson. Second term na niya 'to eh. So kailangan na niyang umangat. 40, Rocksteady. 40 ang age ng minimum age ng Vice President. 40. Si Torre, pwede rin pumasok sa Senate yan. Si Torre. Sino ba? Si Secretary Dizon, feeling ko papasok yan sa pagiging senador. Tapos kung malilinis ni Sec Amena yung kanyang pangalan sa flood control before mag-election, feeling ko kasama rin siya sa Senate slate ng Marcos administration. Feeling ko. Tapos si Yusek di ko alam. Si Yusek clear.
Sino pa ba? Sino pa ba yung mga ano? Wala pa eh. Yun pa lang mga nakikita ko na pwedeng pumasok eh. Ha? Kay Yusek Claire, di ko alam kung kakandidato siya. Kay Yusek Claire. Si Heidi Mendoza, I think she's too much of a purist. Si Heidi Mendoza. But I don't know. Baka malay natin. Magbago ihip ng hangin, di ba? Sino pa ba? Si Abalos for sure. Babalik yan. For round 2. Kasi konti lang yung ano niya eh. Konti lang yung ano niya eh. Pagkatalo niya, pang 15 lang yata. 15 ba siya o 14? I don't know. Parang ganun eh. Babalik yan. Babalik yan si Abalos for sure. So, si John Vic, baka senador pa yan si John Vic, baka mag-senador pa yan. Oo, pero presidente, I doubt. So yun. But anyway, let's see. Mar Rojas, pwede rin. Pwede bumalik sa Senado. Si Secretary Gadon, pwede rin. Kasi alam nyo mga kababayan, ito rin real talk lang, yung Senate slate ni PBBM to 2025 is really not that great. It's really not that great. It was really an effort to wala, parang konti lang nga binoto ko dun, parang 5 lang yata, 3 lang yata binoto ko. Hindi ko binuo yung senador ko eh. Parang 5 lang yung total na binoto kong senador. Anyway. Matagal pa naman yan. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa 2028, di ba? Abangan natin. Okay. So, mga kababayan, agad dito na po muna tayo sa ating live stream. God bless you. Enjoy your day. I'll see you again in our next live stream, guys. Alright? Bye, everyone. See you. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?